Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, pati ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. It is common among families, especially in the countryside, to own several hectares of land. Mostly were inherited from the older generation and passed to the later generations. However, as time passes by, only a few of the current generation would have an interest on the vast land they have inherited. When in the early years, the older people are into acquiring vast areas of land, the younger people today would rather work in a rented space to earn a living. This is the case of husband and wife Jose Roy Dipon, a seaman by profession, and attorney Emeline Arboleda Dipon, a former Capiz Penro and the founder of the Tree Huggers Movement Incorporated, who owned a few hectares of land but would eventually buy the portions owned by their immediate families. They were able to acquire a total of 20 hectares of land. The problem, however, most of these lands used to be sugarcane and corn plantations. These are lands with no existing trees and other vegetation, as required by the prior crops. Seeing the sorry state of the land, they decided to start planting it with fruit trees, and with the help of a friend who offered them seedlings of cacao trees under a pay-later scheme, they made the first step of what is now a plantation of more than 3,500 fruit-bearing cacao trees, covering at least 4 hectares of land, and the planting continues today. They have also started planting other fruit-bearing trees. As Jose would say, they planted the cacao trees without any prior knowledge on how to take care of the crop and how to manage it. During the pandemic, Jose decided to stay for good and get serious with farming and cacao planting. He attended several trainings about cacao management and value-adding products. This gave birth to the Dariagan Arboleda and Dipon, or Dad's Farm in Barangay Old Gia, Maayon, Capiz. He encouraged his immediate families, who also own lands, to plant cacao trees, and the farm workers in the farm are his relatives, giving them the opportunity to earn income without staying away from their families. It was not a smooth sailing experience, however. They were learning along the process of planting the trees up to its fruit-bearing trees. Typhoon Agaton back in April 2022 battered most of his cacao trees, which made Jose frustrated. It was in one of the trainings sponsored by the Department of Agriculture Western Visayas. Jose's passion reignited after one of the speakers told him to consider his losses as an investment. While they have started producing tablea back in 2015, Jose and Emeline decided to start producing chocolates in 2022 after he retired working overseas. Today, Ogia, the chocolate brand, which got its name from their barangay, is seeing supply around Capiz and Iloilo. They have also brought their chocolates to Manila, especially during exhibits.
Ang tiyempo gid lang ya ang nagtulod sa akon nga maggulpi untat sa pagka OFW, pagkasiman tungod sang pandemic. Do nahadlok man ko nga at that time grabe gid ang infection sa all over the world. Nag-decide na lang gid ko nga maguntat kay tuod nakita ko naga-fruit na ang amon nga mga gitanong nga kakao ang matamat na gadamo. Dito na ko nagumpisa dayon nga ibalik namon ang tradisyon sang pag-ubra sang tableya. At the same time, dito na ko naga-research upod sa mga taga-DA to add value sa kakao. So dito nag-umpisa na ang paglantaw ko sa fine chocolates na bean to bar. Sa umpisa, ang bulig nga una ginhatag sa akon sa DA is encouragement. Tungod nga nakaumpisa na kami, gindugangan na nila ang amon nga mga knowledge sa pagtanong, sa pag-propagate paged, kag ang isa paged is may mga interventions na sila like mga seminars. Dito giko na appreciate ko gid ang mga seminars kay kadamo-damo gid ko natun-an. Aside from that nga hindi gid ko ya nagdako sa uma, city boy ako ya. So wala gid ko idea. Ang DA lang gid ang nakahatag sa akon sang basic knowledge. Kaga dito man nagumpisa ang akon nga love sa pagpanguma, no? Hindi lang nga mambal naton nga doon napilitan lang kundi nga nagustuhan ko gid kag nahiligan ko na ang pagpanguma. Tag ang DA madamo na sila sang ginpangatag sa akon ng mga sa amon nga pag harvest ining mga tree namon, ang mga water impoundment namon ining mga drums, ang rotavators, greenhouse, ang technical support, kag ining may mga ginahatag sila nga mga abuno man. On the other hand, their production averages 1,000 bars a month. They are now producing 70% dark chocolate, milk chocolate, dark chocolate with nuts, milk chocolate with nuts, white chocolate with cacao nibs, and keto sugar-free chocolate. In the recently concluded Cacao Congress in Cebu City, Dad's Farm Chocolate placed third in the Philippine First Flavored Tableya Making category out of 25 MSMEs in Waterfront Hotel Cebu last July 29, 2024. He infused red mullet, or oven-cooked salmonete, and nipa syrup in his Tableya entry, proving that the chocolates produced in Capiz are now at par with the quality of other established producers across the country. Through the High Value Crops Development Program, or HVCPD, of the Department of Agriculture Western Visayas, Dad's Farm received additional farm support and implements. HVCPD provided them a rotavator, greenhouse, solar plastic, and drums for water storage. These, along with several training programs on cacao production and value adding, are in place as part of the continuing support of DA Western Visayas to the cacao farmers. The region produces around tons of cacao seeds every year. Its growth has helped propel the agricultural sector as one of the main economic drivers in Western Visayas. This is your Department of Agriculture, Western Visayas. Maayong aga sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fisher folk, sa tanan naton nga mga agriculturists, especially ang aton nga mga municipal agriculturists, ang aton provincial agriculturists kadung aton
nga city agriculturist sa aton nga mga tumalanaw, sa aton nga mga tagpalamati. Maayong aga sa aton tanan. Panibago nga adlaw, panibago na naman nga topiko ang aton pag-istoryahan. And before kita malipat, ginatamyaw man naton ang aton nga Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas, si Director Dennis R. Pia kagang aton duha ka maambong nga Regional Technical Director for Operation and Extension ng aton nga OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zarlina B. Cuello, and the rest of the staff and the men and women of DA Western Visayas. Ginatamyaw man nato ng aton nga hepe sa aton nga Regional Agriculture and Fisheries Information Section, si Sir James Earl Agatis, kag ang iban pagid ng mga personnel sa aton nga Information Section. Maayong aga gid sa aton nga tanan. Subong adlaw pag-istoryahan naman nga naton ang suporta kag assistance nga ginpalabot sa aton nga mga farmers gikan sa Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6. Ginatamyaw man naton ang Regional Manager sa PCIC, si Ma'am Eva Yuli Laud, and kaupod naton subong ang OIC Regional Manager sa PCIC 6, si Ma'am Alicia Arnaldo. Ma'am, good morning and pagpanamya sa aton mga tagpalamati. Maayong aga sa tanan nga nagapalamati subong maaga sa usapang agrikultura sa ina nga programa. Maayong aga gid sa tanan. Yes, dili tayong ligid ang aton nga pag-istoryahan subong ma'am. It's because nga madamo na kita sa mga farmers siya ang nagalaom naman niya sa nga bully kag suporta gikan sa PCIC 6 ay sa nga damlag lang. May ara kita mga farmers nga nangin apektado sa nga bagyo o sa halit nga dala naman nga ni Bagyo Krising. Dahil istoryahan natin subong diri sa Western Visayas ang kabugusan o kung kadakuon sang banyos sa agrikultura diri sa aton nga rehiyon bangod sa Bagyong Krising. Sa aton nga una naman kat ma'am, ano ang kabugusan o kung kadakuon nga danyos sa agrikultura diri sa Western Visayas, dala naman niya o kung tuga sang sining weather disturbance. Una sa tanan, makapag kita background. Yes. Hindi lang si Krising ang nag-igo sa atin. No? Yes. Ang onset na Krising, July 17. Yes. Naglawig ni siya kay nagsulod si Dante kag si Erong. Nag-peak siya sa July 25. So, meaning kasi, 9 days gid Yes. na naapektuhan ang aton mga uma. Ang CPCIC, basta epidemic wala, ang calamity, Yes. i-aral na sa among sistema nga gina-activate natin ang general assessment. Kaya ang ilan nga purpose na makita dayon ano gid pala kadako kag ano gid kadamo aton nga na-damage sa aton nga mga kaumahan. Ang ginistoryahan natin sa ang umala anay ha sa mga Yes, nga. yes. Kaya mo ng general assessment team natin, malibot din na sila. Now, as a result of that, ang resulta sa ilang paglibot, naka-establish kita na 30 to 70% give ang damage Yes. sa aton nga mga kaumahan. With that, no, ang sa aton abi, no, kunang tawon mo na siya, ang 30 to 70%, nagavary na siya, nagalaki na siya sa kada probinsya. Yes. Si Aklan, ang iya pinakataas na madaang damage is up to 30%. Kasi ang tiki naman niya, 25 to 70%. Si Capiz is 25 to 80%. Si Negros, 30 to 70%. Si Iloilo is also 0 to 30%. If you notice, ang natabok diri, ang natamaan din nato diri sa aton probinsya, si Capiz, damo na sa aton nga mga napituhan kay na mahaan ang ay pagkikidin din na Yes. sa tubig kag na butangan may mga lupa di dako na ang madamage sa ila. Kung ano naton sa pagtapos namon sa pag general assessment, automatic na dayon nang bato na kita sa mga notices of loss. Yes. Sa July 28, dito na sululod ang ato ng mga notices of loss. Sa amuna o time, as of July 31, nakabato na kami sa subay sa kalibo ng notices of loss. 1,201. Okay. Sa 1,201 nga na, after adjustment, kaya ang amon api nga adjustment, no,
para mabalala sa tanan. Pagbaton sa notice of loss, kung sa akong na ginakamada, no? Tapos i-assign na siya sa atong mga adjuster. Yes, yes. Ma-adjust na si adjuster, ma-report na si adjuster sa amon, i-process ang papeles. Ang amon niya target supposedly is within 20 days. Sa calendar days na siya. Okay. Maganda ba 20 calendar days? Working days. Working days. Correction. Working days. Meaning, isa ka bulan. Mga isa ka bulan na siya. Kag mabayaran ang farmer. Sa 1,201 nga nabato namin, sa August 5, nakabayad na kami sa 540 ka farmers. That was, kung natawin mo ang date, sa July 28, din-adjust, pagka-August 5, niyara na kami na output na 540 ang number of farmers na nabayaran. Ang ilang total amount is more than 3,177,000. Muna siya ang multing bayad. Okay. Pero ina siya, ongoing siya ha. Kay man, in case of typhoon, ang may allowed pa si farmers some 20 days after some typhoon. Ginisip namon, hasta pas August 14, pwede pa yan, naka-report si farmer. Basta typhoon ang iyang damage. No? Hindi kita madula dahil kag-inistorya natin sa mga typhoon. Yes. Lain man na ang peste. Ay si peste, lain man na yung aton na reglementary period na. No? I-remind ka lang kamo na ato ng farmers. So, ang peste, tandaan nyo din, 20 days before sa inyong harvest, i-report niya sa amon. Kaya ay ng 20 days na ata nyo na sa amon na makaduan ang inuma para malakita pa sa amon adjuster nga ara pa ang talong. Tawag na muna standing crop. Kung hindi nyo na siya pagsundod, kung mag-report ka mo sa amon, 15 days before the harvest, madinay ginakamo. Amo na siyang dinareklamo sa kalabanan. Yes. Kaigo sila mag-report sa amon, alang-alang na wala na nakasulod sa time frame. Hindi lang ang mensaron ka lang siguro, ginaamigan ang pinaton ang resources, no? Yes. Na dapat ang nakaambit sini, ang tawugid na dapat na bululigan. So, may obligasyon ka mo ng mga farmers and fisher folk, may obligasyon na si PCIC. So, ang obligasyon ninyo is pamatian din kami kung ano ang amo na niya na require sa inyo na dapat ninyo mansulubon para mabayaran ka mo. Wala hindi kita makapagdana. Amo na siyang atong tandaan na basta sa flood, kag sa typhoon, flood, kag disease. Yes, there you have it sa atong mga farmers na importante gid nga magpamati man kita kag tutok man sa pila ka mga panugyan sa PCIC agud nga masiguro naton nga kita man mabayaran, especially nga bago natapos ining ginakabig naton na weather disturbance. Sa subong man ano nga mga classes ang insurance coverage ang ginapili masamis ang mga mangunguma pwede mo bala mapatpat sa aton mga listeners? Sa amon dala ang production, no? Halin sa manabat ka production ng mga sa aton na bago na yan na mga insurance coverage. Yes. Halin sa January hasta sa July, ang banner program di dyan na ni PCIC ang rice and corn. Pero sa Subo, ang nagwa sa amon, ang number 1 is rice. Pangaduha si livestock. Okay. Kahit tungod sa duro sa matabo sa ASF, no? Naging vigilant ka ang mga tao na damo na yan ang cover sa amon sa livestock. Tapos, pangatlo si corn. Pang-apat na ganit si non-crop insurance. Tapos, mayroon kayo ito fisheries kag high value crops. So, amo ni siya mga programa. Top 3 gid si rice, si livestock, kag si corn. Sa Subo nga, January to July, production naman. Pero remember, hasta pa na kami sa may second cropping pa kita. Basi mag-ilis ini siya after sineya sa July kasi wala ta kabalo basi magali na ba ng ibang lines. No? Kaya may ara pa kita coconut no sa value crops na doon bala. Ginatutukan na namon subong kay may mga pundo ang ginapasulod kay PCIC na dapat namon i-gamiton para mabenepisyohan naman yung aton mga coconut farmers. Yes. Pila naman kaadlaw o kung na semana, ma'am, ang average naman niya mahulaton sa aton ng mga luma na mention mo kagina antes nila makuha ang bayad o kung na claim. Alright. Si PCIC,
amo na man dato no na kinanglan na makabayad kami within 1 month. Okay. Meaning, sa amon abi, may kami ginasupot kami na kinanglan within 20 working days. 20 working days. 20 working days, meaning ang may opisina na inadlaw, isipon nyo na 20 dias na siya. Kung kamo nga farmer, nag-file kamo notice of loss, nakatuan na kamo, bantayin nyo lang. No? Kung, for example, may case sabi kami, nareklamo si farmer, na away siya makatuan, kung nakatuan man siya nga wala pa siya mabayaran. Ang mahimo talaga mo give and take lang tayo. Yes. What is the role ng farmer? Ano role ng PCIC? Ang role ng PCIC is mabayad. Ang role ng farmer is to inform si PCIC. Mahibol po niyo kami. Kung nagkakal na kamo sang, amo na galit notice of loss, kinakalo na kami, na-damage kamo. So, ang umuha naman na namon, sige, inspect, kag i-process na. Okay. Now, kung ako si farmer, pag nagkakal na ko sa notice of loss, kung magkala na ko na iya nga, duwan na, 3 ka semana, wala akong makaduan. Kadto ka mo tayo sa Department of Agriculture naman ng partners sa inyong munisipyo. Yes. Kung kaya niyo man lang mag-contact sa amon pagid, sa opisina namon, kung tayo pagid, di para mabalaan namon, na away ka mo makaduan. Okay? So after that, makaduan ka na. Naawala ka pagyapon ka baton sa bayan. Pabalaaman kami. Kaya posible na may problema ang iwan. Claim. Kasi may violation. Yes, yes. Amo na dapat maintindihan sa ating mga farmers. Hindi lang ating ang expect ka dahil nang ma-report ka, ang kabayaran ka dahil may ara kita na mga measures na dapat ang magabaton sa ining nga benepisyo. Ang tawag dito nga legitimate. Magabaton sila. Exactly. Base ba lang ara kita daya nga nag-report ka, dali ang immobility damage is less than 10%. Kaya automatic na si farmers mo, pag bagyo na iya, wala yan pa na malibot, mamatag na sa notice. It's okay. Okay lang na natin vigilant siya. Pero remember, kung mag-atag kami sa amin sa notice of loss, napadala kami sa tao. May gasto na. Pero kung nakita mo man lang, ikaw nga farmer, wala man lang balik na portion to. Pwede na siguro, paiway lang anay. Para hindi ka magkanto ang tao ni PCIC sa imo dira nga lugar na wala man lang galit sa damage. Yes. No, gasto na siya, may gasto sa chimpo, gasto sa super ginabayran natin kasi gastuhan na siya. Matali, kung ay kung tali, hindi siya chimpo, yung style niya makaltulo sa imo, wala man lang galit sa loss, tuya sa umama, may loss din. Amo na bala? Remember, Abi, hindi lang bala isa katao, yes. Ang amon pala na batong subunga sa halin January to July, sobrang 80,000 na sa loss. Sobrang 80,000. Di kadugang pala kadugang. As of July 31 lang na, 80,000 plus na kami nga notice of loss na nabaton. Di kadugang na nadugang. That's why, tagaan naman kami, medyo kalawig-lawig po nyo man inyong kapasensya sa pero ang mga na, pagbaluon nyo kami para ka-intindi man kami sa inyo side na mo na siya. So, 20 working days. Now, may-ari kami sa buong ang tablet adjustment. Ang 20 working days is, amo na siya nakagpuda sa adjuster, ibuto niya, kag-isulat siya na. So, buong may gina-introduce niya ang tawag ng tablet adjustment. Si tablet adjustment na yan, tablet na technology na ginagamit natin. Wala na sa papel, dara na siya, makagpuda sa adjuster, kung ano picture ang kung ano picture, kung ano kalakal ang damage, kung ano picture si farmer, naupod sa iyo, Kaya din siya na siya, na amo na siya ang tag-iya sa uma. After that, maperma na si farmer sa tablet. Pagtapos perma, padala na na siya. Meaning, nakat namon ang amon nga claims settlement. Yes. Nahibo na siya. From 20 days, pwede namon siya as early as 7 days, as long as 15 days. So, 7 to 15 days, basta tablet adjustment. Amo na siya nga mo. So, ginag-try, ginamon niya, itubos na ito na sa farm. Yes. Magasin natin pagkain sa farm. Isa man ka mga best practices man no, ang tablet adjustment. And na-mention mo pag nga,
isa man sa mga pagpanghangkap at yung mga challenges nga dapat ang aton mga farmers mga vigilant man at the same time nga isugid man no kung ano ang matuod may kaangtanan sa damage naman niya sa ilang talamnan. And speaking of challenges, may mga kabudlayan pagidbalamang nga na-experiensyahan ang aton mga talatapan, especially when it comes to validation kag pag-assess sa aton mga claims pagkatapos ng bagyo. Namo yun. Kasi, activities on the ground is this. Ang tandaan natin, basta may kalangitan, ang atong mga dalan, kapin pa ko na ginabahaan, hindi na maagyan. Tapos, kung may island, kami na adjustment, matabo ka pa na dito. Paayo lang, kung may available na yun, diba? So, ang nakatabo sa mga kakadelay kami, ulat po nila namon na mag-subside ng baha, may landslide akong isa. So, ulat po na namon, ang those are the challenges na kinanglan namon na i-address. No? Pero, that is not enough reason. Kaya hindi kami magatag sa amon sa servisyo. Pag gina kami, ang amon mga adjusters, wag din na sila. Sige ulan man da, isa na baha pa na, sige lang. Kaya para lang makatuan nila ang pumasok natin mga beneficiaries. That's why, amo na ganyan ba namon, sometimes, challenge din ang our part. Pagkad po galit po yan sa among adjuster, wala man damage. Mga less than, mga 10% ang below ang damage. Tapos, mayara tandaan mo sa atong mga farmer, pag-apply nila, ginapa-discard na dira sino ang inyong kakambi. Kaya di na yan, malamang isipin, wala na sila yan sa manong, may na yan sa silingabi nga, may ko sa syudad lang, black 1, black 2, hindi. Ang amon lang ginadaya magpruweba, maimo na ang uma, kung ipabalong sa amon, kung simpo ang imong mga kakambi. Amon na siyang ginasulat mo sa imong application. Karon, pag-adjustment, amo na gambal kami uyatin yung inyong application pag-adjust ka mo. Why? Pag-adjustment, nakalipat sila yun. Laki na ilag ng pangangalan. Kundi, kung ako si adjuster, kasi adjuster, may nakabalo din kilala mo kami, may kami kilala sa imo. Ginbutan mo sa imo application nga ang imo katabi sa ABCD, pag nagbuto yaya sa kay adjuster ya, ay, naging mo na siya EFG. So, mahambal kita, ang ilan ang umali ito, ang ni adjuster, hindi na yung imuma. So, amo na siya mga rason, pwede ka ipag-deny. Kaya ilang imo nga, ila-establish na katambi. Isa pagit, sa pagpalmahanay, pagkanto sa among adjuster, hindi ang mangungubagin na nag-uma. Na siya manufacturer sa amon. Ang nagatuto sa amon, asawa, o hindi ka ni bata. That's why nagambala kami, pag-interview ninyo, pag-interview na sila, nakamatod sila. Pabalo ka mo kung ano ka mo sang tag-iyas, sa mga nagapanguma, sa pangunguma na doon. Kung asawa ka, butang mo na imong ngalan, kag butang mo na wife, kag ikaw maperma. Kung nag-interview ka, bata ka niya, butang mo imong ngalan, kag ibutang man sa bata ka niya, kag ipermahan. Kay man, ginakompare na namon ang imong perma versus sa apply. Hindi karoon ko, hindi na namon na-intindihan kung sino ko nag-perma sa field. Ang deny ka niya, ay tinambal kang hindi na yung imuma. Mga ano na ba natin yung mga tandaan natin, amo lang natin ang mga security measures ng CIC. Hindi ulang yan itamlan sa iba. Amo lang na mga those are things na tinanglan din na-intindihan sa ating mga farmers, no? Kag sometimes sa pagitna, talagang nilabal ko na sa kagina, be careful with kamo sa pag-file sa notice of loss. Damo kami sa pang-deny kay wala nila ginsunod. Igo sila yung mag-report sa amon, ay nag-lapse ng 20 days. Is aga, di pagkaga, ma-harvest na siya. Siyempre, di maikagina. Ano pala, emphasize dignity. As much as possible, hindi ko yung tanong gusto, madamo, i-deny mo. Kaya kung nag-violate abi kita, sundon ka na. Kaya sige na bantayan lang kami na mo. Kung mga kami, nagbayad ka mo, pero nag-violate niya siya mo. Tama na dala. Sige. And sa bailo lang sa indemnity, may iban pa ba lang bulig o kung mga suporta nga ginahatag ang aton talatapan? Ang mandato ba ni PCIC is
crop insurance. Crop insurance. Yes. Pero tandaan na lang, ang PCIC na programa, hindi naman ati sa rice, Yes. corn, Madamo pa. kita, may harapan kita nga ng crop insurance, may fisheries pa kita, may high level crops pa gid. Kag, may harapan kita yan kung may mga loan ka mula sa co-op na. Yes. Ara na may loan repayment program na. Ang ina nga programa namin siya kung may utang ka bala. Kag may mga cases, di ba kami, no? Ang loan repayment program, amo na siya ang kung pila utang mo dira sa lending institution na may partner namon, kung 1 million na siya, kag wala ka mga napangayo, atay ka, ang 1 million na ibayad ka ng PCIC. Kung naubos mo man siya bayad, pero per records ng libro na sa balat sa mga lending institution, may piso pa na siya. Now, sa terms ng imo na sa loan repayment program, pag mga 1 year man na siya, sa 1 year nga pag nadula ka, may 1 peso siya, may utang ka nga 500,000, bayaran ang PCIC. Amo na ang duties ng LRT. Okay. Ang pagkatapos, ang ginahimo balaan sa mga lending institutions natin, naman para sa ating mga farming farmers, na collateral ang PCIC na insurance. Hindi ka mo pa-insure. Hindi ka mo mapaulang ni pamilan ba? Parang kapag sino ka naman co-ops kung wala ka mo sa insurance na PCIC. Kaya mo na ilang ano man nila yung kaso, may makuha, may mabaan na uwinan ang inyo na makautangan sila. And adto naman kita naman sa kooperasyon naman niya sa aton talatapan sa Department of Agriculture. LGU mo ara mala kita kooperasyon with the LGU, DA kagiban pa nga ahensya sa gobyerno sa paghatag naman niya sa mga bulig sa aton mga farmers. Oo, yes. Si PCIC hindi na maka-function kung wala na sa bulig sa aton. Number 1, di naman yung partner sa Department of Agriculture. Yes. Kaysa kada munisipyo, may arak lang DA counterpart mo. Amo na siya number 1 naman yung partner. May partner lang kami sa Department of Agrarian Reform. Kaya gaya ni for beneficiaries, ina-cover na siya ng PCIC. Tapos may mga cooperatives kita, may saragap na cooperative, pagkain kita sa kupon. Mamuna na mga cooperatives na. May mga lending institutions man. Ang number 1 naman niya na partner is the Land Bank. Si Land Bank subong may anak siya na program na Agri-Senso Loan Program. Si Agri-Senso Program, ginobra ni Land Bank na ang tanan balato sa una kung madumduman niya, nila kita. RSAP, ASAP, muna pa lang mga sikat saka, na lain-lain na siya mga loan programs. Isa na lang ang tawag nila Agri-Senso Loan Program. Amo na yan kay Land Bank. May araman kita ka kay Philippine Fiber Calpida. Kay tungod nga may ara kami na ginapang cover ng mga abaka farmers na sa So, partner man na namin sila. Sa LGUs, right? Sa Iloilo Province, nagpasulod sa amount si LGU Province sa kay PCIC under sa iya nga sigurado program. Ang amount na is 15 million. Sila ang ma-identify kung sino ang ita-cover. I-claim na siya using ang 15 million na. Tapos, si Capis may araman, ang Calamity Crop Insurance Program ni Capis, 3 million man na yan, ipasulod sa atin. And then, si Negros, ang unang Negros First Universal Crop Insurance Program, o InfoSec, ilan na pasulod na 6.8 million. Ini sila tanan subong, ongoing na, ang ginagamit natin na ang ilang punto. Kaya sila man nag-identify kung sino gusto nila ipasulod sa ilang programa. Kay si PCIC, limited ba na ang resources? Pasalamat, hindi kami yan, nagpapasulod sila sa pundo. Kaya mas damo ang amon na mas damo ang atong nabuligan ng partners. Kaya limited naman kami. Now, si PCA, may pasulod na siya sa Philippine Crop Insurance Corporation, pero sa head office lang na ang pundo. After sinaya, ang ginaobrada lang na ina-allocate na sa kada region. Sa kada region, sa amo na namin pala, sa amo na ang allocation, ginadivide na namin sa per province allocation na nila.
kinahanglan maubos na siya. Mhm. May deadline ini siya na kinahanglan maubos na siya. Kung gisaga nagambal kami, kung kulang sa iban, well, i-accept naton. May mga provinces kita yan na hindi yan dapat ang kalubihan mo. Ang case in point natin sa Antique. Hindi na nila mamit ang ila allocation. So ang dadako na nila si Aklan. Yes, Si Aklan ang dabo na kalubihan. Dabo na kami na coverage nila. So muna siya nga itong mga programa na together with our partners sa ating mga agencies. Kaya sa ato naman niya nga mga kauturan nga makabig natin nagdamay lang na ginatipan nga duta, ma'am. Mayara bala kita sa mga programs para sa ila. Ang aton ginada ang among response to that is ang RSBSA natin. Yes. No? Sila na iya, amo lang pinakadako dyan namon nga sa mga coverage ng RSBSA program naton. Kay man, dira, gina-prioritize naton ang mga magagmay. 1.5 and below hectares. Amo na yan, amo ginakuna. Plus, pagid, ang mga umanga katabang nila, GO hazardous, bala nga area nga pwede ginabahaan, ang mga area na bala nga lapit sa mga subak na. Sa una, wala namon na gina-cover, kaya wala namon high risk na siya. Kando ano man lang natin si farmer na bala, ano man da nga, pero may kada ginabahaan, kaya magsama na ang tubig pala. Sa una na yan, pero subo with the RSBSA, ginabaton, ginauna namon na sila. Kaya bala namon mo, ano ba na ang source sa ila tubig? May lang na kung may ara sila irigasyon. Ang source sa irigasyon nila sa suba. Hindi pa namon pagpatunon. Hindi ka pangupaman niya sila. Yes. That is why nga, sa program ni RSPSA, hindi nang bibig sa ila. Pati ang mga DA assisted programs na, basta balaan namon DA assisted programs, na prioritize nila. Ang aton mga kababaihan, mga youth, mga indigenous people, baton gina namon. These are the people na hindi na malapot sa mga services. Pero kami as much as possible, kung diin kami pwede kasulod, ginabuligan natin. Yes. And paano naman ginapasiguro, ma'am, sa PCIC 6 na natin ng mga manguoba nahatagan sa insakto o kung nagkaigo ng impormasyon angot sa claims process kada pila pa natin ng mga bullying. Okay. Sa last year, nag-umpisa na lang din man kami kito, ginaako namon ang detalye sa pag-claims processing natin. Hindi yung simple mo. Ang ginobra, naghimo kami sa calculates. Ara na diramit pa nagtag na naman sa kada munisipyo dito sa DA. Kag askil na siya, nako na siya. Pwede na yung mga kadto na si farmer kag masawon niya na ay kung diri ang kinanglanon kung nahimuon para maka-claim kay PCIC. Amo ginauna namon ginobra nga para malambot pagid na namon kung mga orientation lang ang kalusot na kay farmer wala man na siya nasulat ko. Wala siya nasulat, malipat din na siya. So para na hindi sila malipat kag may kadtuan sila. Kag uso to sa DA makita na nila ang calculate na. Di ba nagtagman kami sa brochure? May brochure man kita. Tapos join kami sa mga information caravan ni DA, invite kami da. May mga radio programs man, aside sa DA. For example, sa Antique, nag-join dito yung amon nga PEO Radcliffe, Jean Galrego. May Monday program din ang awag sa iya. That's why ako ang bulit. Alam ko sa ating mga farmers na mas kailan mga concerns ma-address na yun. And it's powerful man communication, especially sa you mentioned Antique, na madamo sa gihapon sa ating mga farmers ang nagpapamati naman niya sa radyo. And you mentioned kagina ang ating mga farmers na pwede give makapalabot sa pila ka mga information sa aton. May ara balik kita ginapahamtang hotline o kung mga office natin na pwede kantuan sa aton ng mga mangunga para magpangayo sa bulig o kung magpamangkot lang. Yes, di ara di kita kada opisina ni PCIC na hotline numbers na. Paano pa rin makabalo sa ila? Sige pwede. Tagigil na siya mention na flash lang natin sa screen. May ara kita sa Aklan na hotline. May ara makita Antique, Capiz, Iloilo, Negros, sa regional office natin. Okay, sa hotline numbers natin, ihatag ko kayo Mr. John para i-flash na sa screen kung ano yung mga numbers niya sa atin nga kada opisina. Kaya ang PCIC, may ara ng mga opisina sa kada probinsya.
Ang si Aklan, di na siya sa Mayanot, Sentro, sa Kalibo. Si Antique, naman sa San Jose. Si Capiz, sa Roas City. Tapos ang atong subong Iloilo, ara na sa kita sa Isnay. Sa ilo na kami. So, ang San Negros, ara mo sa Bacolod City. Tanani sila may mga hotline numbers sila, no? Sometimes, ang daan yung mga not only the hotline, pati ang amon nga mga PEO heads, ginatag na nila ilang telephone number. Ang ato yung mga underwriters, ginatag na nila ilang telephone number. Mga personal number na para lang din nga ma-post ang ato nga pag-communicate sa kada isa. Malabot kami anytime, no? Ang kisalang galing, ang downside lang sina, kasi farmer, wala nang naisip sa oras, mas kigabi, manawag. Kaya wala isang na sa aton na aton na tao nga, ma'am, kakis aton alas nibis, ang manawag, mapahuway, ka natin alaman, hindi mo na pag-interpret na ron. So, among dalano, sa aton mga dapat pa lang, ibutang ka lang sa working hours na, no? 8-5, kaano naman, para nga, ang atong mga tao, may chimpo man niya para sa personal, sa pamilya. Amo lang na amon ayo na? Yes, there you have it. Ang ating mga farmers, i-flash natin sa ating screen ang mga hotline numbers ang nagkalain-lain ng mga offices all over Western Visayas. And pwede naman kita sa mga policy at mga preparation sa palabuton. May mga bago ba lang puliso upon adjustments na ginpatunan ng PCIC 6, especially mo nga tapos ng pila ka mga bagyo na nagsuluban niya sa ating napungsod. Ang muna subo ang among trust git. Kaya halin pag-imayan sa una, ginabatong ginaan namin na ang pag-process namin sa pagbayad, mahinay. Kaya tungod ka wala pa kita mga technology. Yes, no? Subong yaya, si PCIC nag-invest sa technology. Mayara na kami na tawag namin na PABS system namin na database na siya. Ang sunod sa application, sunod na nadatanan sa amon system. So mga post sa amon, kung may mga problema, kahit nung naman na lang sa farmer, pag naman naman na status na dayon, kung diin na siya subong. Yes. Ay sa pagid is, paano kami nakabayad sa mas madasig? Get-introduce namin ang GCash. Yes. May GCash na kami subong. Although, siyempre, basta bagwano nga rin, medyo mahinay pa na. Kaya amon man man mga farmers, why man sila kaso mga GCash account. Pero ginatry namin, pero sa sinio, nag-adjust sila. Rambal na kami, pamangkutan yung daan kung may GCash account siya. Kaya pangitaagas ang paagi niya, mapasulod natin sa iya GCash account. Kaya of course, ma-report pwede siyempre ang damo pa mga verification. Pero sa ano naman niya, wala man namang ginbuyan ang pag-ubra sa cheque. Kaya sa cheque na dira na naman ang kami sa mass distribution na kami. Kaya hindi man tanan, kaya kung hindi tanan niya GCash, sige cheque kami. Ang cheque na halin din sa region padala na sa lain natin na provinces, pagbato nila na schedule na nila. Ang proseso man dala, abin mo, ultima na siya. Kaya pagbato sa atong dito na PEOs, listahon na tag-isa-isa ang cheque, sino mga sa mga farmers, ipangpahat-pato na, pagkad ko sa i-inform na ang taga lain-lain ng munisipyo na DA. Kaya si DA, amon ang amon niya, link sa mga farmers. Sila na, ikaw may mga chat group na sila. Chat na nila, amon niyo, si amon na yung mga cheque. Tapos, mambala na yun sa PCIC, mapaschedule kami sa amon niya. Amuna na siyang subukan, mambal kuya yung mas magasig na. Amuna yan ang introduce. Tapos isa pagid is subong pagid ang ginagachi o referencing na. Kaya remember, kung pasihan pa lang ang application ni farmer, kinanglan pa na namin niya inspection nun. Kung tuod na ang ginambal niya na abuli ka na po ang amon ma. Now, with the introduction sa geo-referencing, dila na naman na-establish ko ano bidya ang tutuod na size ng iyang ma. Kaya sometimes yung si farmer na 1 hectare, pero pag kadto na mo mag-post planting inspection na naman na geo-reference na siya, dila na naman makitaan kung isang hindi kini siya isa kayo. Naman na okay lang na, kasi mayo na gani pa ni farmer na ay hindi galing amo nakadako ako ma, ulang ni siya. So gina-adjust na naman dahil na iya na
coverage, no? Tapos may ara naman, ang latest naman namon is, amo na siguro nagalibot na ng amon mga team na gina-introduce sa kada extension offices ang remote sensing using ang Google Earth. Google Earth. Kahit satellite na siya. Yes. Of course, ang amon man sa partner, si BA yan. Partner din na kauna si BA, nag-geotagging si BA mo. So kami yan, subong kami yan, daw balik, ang amon, i-validate amon na ng amon ng mga farmers na naara man dito sa kay DA, pareho ang aton nga na data. Yes. Now with this, mahapos na gid lang ni. Kay once ma-establish na ni siya bala, maybe tatlo ng adlaw mabayaran na si farmer. With this, kung kinaya, kay hindi na kinanglan nga magkadto na yan dito mata kami to adjuster. Pero sa subaw na tabo ang ining area paglantaw mo na sa may ano na siya mo, may app na siya, makita na mo. Ining area mo na siya kalagyan na bagyo. Sa ining area, pila ni ka mga munisipyo na sa bagyo, pila na ka porsyento na sila. Mahapos na lang. Pwede kami kahambal na ay sige, sa amo niya sa ining mga area, ang ila nga, dahil sa ila tanong amo ni. So, posible nga iya ni nga severity sa damage is amo ni ka porsyento. Pwede na kami kabayad. Hindi na naman kailangan nakatuwa ng umagib. Kaya amo lang kita para mas madasig. Amo na ang beauty sa bagong mga technology. No? Amo pila sa buong pas. And yes, lastly nang ginmention mo ang pila natin ng mga technologies na currently gina-utilize mo niya sa atin na talatapanan kung mas madasig pag natin na ma-accomplish ang pila natin ng mga services. Ano pagid ang ginihimo natin? Agad nga madamo naman iya nga mga farmers ang makakuha sa crop insurance, especially sa mga lugar na pero may ginabagyuhan. Yes. Kasi buong wala na kami na-rely ng orientation lang. Wala na kami ka-rely sa abo lang na ginagamit na natin social media. May Facebook account naman kami. May mga radio programs. May information din siya. The joining is information. Pero ang amo target sila up to the grassroots level. Hindi lang kita hasta sa mambalapi. Part sa amon orientation, sa check distribution, may gina-inform na kami sa ato mga farmers. Na dapat nila tandaan, mga reminders na siya. After that, mapaschedule na tayo ng amon mga underwriters up to the barangay level. Kaya after sa information dissemination, magbato na sila sa insurance. Kaya para hindi na si farmer magkadto dito sa kundiin para mga lugar. Kaya kung kadtuan na sila yan si underwriter, the writer and then pa-insure na sila. Why na sila sa mga hassle ba lang na malakad pa sila. So meaning, kakadto na gid kami up to the grassroots level. Sa daan niya pati meron na kami padris pati sa sa mga fisher folk na mga fisheries na. Yara kita, hindi na bala mga baruto, hindi ka mo maglipat, ipa-insure naman sa amon. Tamo kita cases na kung ay magkalamiti, magkaito nga baskog, ay hindi na mo kita cases na nagkakalagba. Ilang mga baruto, ang ilang mga net, nakalagula, mga pinapang-anod. So, kami gabaton na ano ko lang mga fisher folks. Hindi ka mo, wala ka mo ma-chipera. Ara ka mo sa amon, ang amon mga fisher folks. Na? Yes, there you have it sa ating mga farmers, sa ating mga fisher folk. Nabatian natin ang comprehensive naman yung discussion. May tanan sa suporta at assistance ang ating Philippine Crop Insurance Corporation Region 6 sa ating mga farmers kay sa ating mga fisher folks din sa Western Visayas. Nung nasa ganun, kaupod natin ang OIC Regional Manager si Ma'am Alicia Arnaldo. And lastly, ma'am, ang mga panugyan, kaya yung mga na gusto mo dito mga shout-out o kung mga pagtanyaw mo. Okay, sa ato mga good morning, Iwan. Sa ato mga tagpalamati, ha? Reminder lang man sa Tiapon. Tandaan tagid, kung may obligasyon sa PCIC, may obligasyon lang kami. Hindi nyo na paglipatan ang obligasyon para hindi ka mo magka-problema kung mag-claim ka mo sa inyong mga damages. Dala man lang kita pero may nagkaka-problema, kaya kalipag kita sa ato ng obligasyon. Ha? Amo na naiakon. Kami sa PCIC, mabudlay, yes.
May mga constraint kami, yes. Pero mandato na muna. Obrahon na muna. Kaya muna trabaho. We are using people's money. Tax na ninyo. Kinanglan na muna i-maximize kung paano natin mapalagpo sa ato niya mga mangungumakal ng isda na hindi natin pag-uyangan, hindi natin pag-usikan. Kag-apo na iyo sa inyo, hindi nyo man kami pag-usaran. Hindi natin pag-usaran ang ato niya mga programa sa gobyerno. Kung hindi ka pwede, kung isa lang, remember, sa kada household, isa lang ang pwede magpa-insure. Yes. Hindi naman ay, itabuon niyo pa, kasambalo niya, nag-apon bata nga na wala na sa akong tupad. Mapa-insure pa din siya. Ano nyo, ang dapat ani, na makabaton sila na akong bala nga benefit na sa sakop, na tao, mga pinanglanon niya. Gin-circumvent mo yan, pwede kuha mo yan. Pwede na, siguro. Tandaan ka lang, kung nag-beneficyo na ginatan si government, hindi lang natin pag-usaran. Yes. Ako na lang, tandaan ka din na ate, no frustrations na ako mo, na isugit ko na lang ako sa pag-check distribution, dala na naman makita lang, kibut kami, may nanay, may tatay, may bata, hindi na pwede ha, palihog lang git. Kung hindi kaya pwede ka, hindi lang. No, paano hatagan pa naman, hindi pa na. Yes. Hindi na makapato na sila. Dami sa atin ng mga farmers, maging patas kita sa when it comes sa pag-abawas ng pinaka-mga benefit at the same time, maging honest lang kita sa pagsugod, especially sa ating mga damages sa ating matalaman sa Philippine Crop Insurance. Once again, ang OIC Regional Manager sa Philippine Crop Insurance Region 6, si Ma'am Alicia Arnaldo, and ginapasalamatan mo natin ang tanan nga nagabugos sa Philippine Crop Insurance Corporation dito sa aton sa Western Visayas sa pag-upload sa ating episode sa lumaadlaw. Sa liwat ini si John Candelario from the Regional Agriculture and Information Section sa BA Western Visayas. Maayong aga sa aton na tanan. Production sa kalamansi, syempre gamay akong sa subukay isang ngaya ng datila pa man ang katungo kalbayod ang nga mga hindi makasama sa kalamansi ang nagyapon ang ginadala sa Bacolod kaya ginadala sa Iloilo dayon nakita mo namin nga daw mag-amat-amat ni siya namin ang income tungod nga daw damo naman ang nakabakal tungod nga damo naman sa mga production sa kalamansi diri sa Guimaras tiyan mo na nga mga processing nga production tiyan mo na nga daw na-expand kami na sa aming nga tanom ka nakita mo namin nga na ang income during sang peak season tapos damo man ang nagabakal tiyan mo na nga maka-income kami kung bawi man ang mga gasto sa abono kag sa patanim namin. Office for Agricultural Services, or POAS, stepped in with more than just seedlings. They brought technical know-how, a roadmap for recovery, and a renewed sense of purpose. From providing quality planting materials to hands-on training in pest management and tree rehabilitation, POAS helped transform struggling orchards into thriving farms once again. Farmers also received post-harvest training and access to support facilities, making sure every fruit harvested is fresh, clean, and ready for the market. Okay. Now, for the specific intervention sa calamansi industry sa probinsya sa Guimaras, the Provincial Office for Agricultural Services is crafting a roadmap dated 2025 to 2029. Now, this roadmap will give the direction sa aton calamansi industry sa probinsya by identifying the challenges and what would be the specific intervention would become up. So we conduct focus group discussion with the calamansi growers para sa ila mismo madahalin kung ano ba ang problema, ano ang ugat sa problema nila kag amo na siya ang hatagan sa solusyon sa probinsya sa Guimaras. But no intervention works without the hands and hearts of farmers. They are the real drivers of revival.
Working together through cooperatives, they embraced better practices. Their dedication is now bearing fruit. Si GBM Pusil, nakabuligid sa Calamansi Farmers ang Guimaras paagi sa pag-extend sa loan para na ma-avail sa mga members sa maintenance sa ilang mga calamansi plantation kag mahatagan man sila access sa market na kung sabihin kita weekly nga cluster scheduling para sa baligya sa ilang mga fresh calamansi sa kay GBMPC. Today, Guimaras farmers are doing more than just selling fresh calamansi. They're creating value. Juices, concentrates, and a variety of delicious delicacies are now part of their product. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at makinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.